our outstanding alumnus, Mr. Michael V. Marane. Gusto ko na gusto kong i-alay o i-honor kayo ng inay ko. Naging outstanding alumni ako. Kahit man lang mapilin nyo, alam ko hindi kayo nakatapos ng college, high school. Ang pagkakaintindi ko kung tama ako, grade 6. Hindi at least mapilin nyo na hindi ko personal na tanggap kasi nasa China ako. Pero ipignan nyo. Diba? Palit mo akong dami. Hindi, stock ko lang inay. Hindi naman kailangan taon. Hindi ko inabot sa anak ko kay Pes na bilang 2024 outstanding alumni ng LPU, Lyceum of the Philippines University, Batangas. Hawakan. Gusto ko lang mapilin nyo na yung pinagsikapan nyo sa akin. Alam ko naman kung paano ninyo kung ginapang nung college. Maraming utang-utang tayo. Sabi daw sa jeep kung ano man. Tinutulungan naman tayo ng Kuya Romeo. Pero, sa aming magkakapatid, napagtapos na kami lahat ng college. Pero, at least, parang ako yung kaisa sa akin nakalis ng PAL. Ako yung pinag-aaral niya sa Batangas City. Yun. So, may gusto lang ako i-address kasi may mga nagme-message dado sa akin OFW, mga kabataan. Isa pang nanay doon na nag-message na yung anak niya raw, gusto niya, baba ako na yung anak niya raw, noong napanood niya ako, naikwento niya ako na kung sakali daw nakaya ko, ay kaya rin daw siguro ng anak niya. Kasi parang yung anak niya raw walang pangarap sa buhay. Ngayon, magulang na rin ako, 5 yung anak ko. Actually, tama yung sabi ni Pastor. Hindi natin to istorya. Ito ay God's story in our life. Si God ang nagagawa pa mula pagkabata natin hanggang sa ngayon siya nakakalam ng istorya ito. Saan kaloob sa atin? Para mag-glorify natin siya. Papasalamat talaga ako sa inyo, Inay. Kasi, siyempre, kung hindi ako napag-aaral, hindi ako makakaalis talaga sa lugar na ito dahil siyempre naman. Malamang yung nagkakarga ng tubo, naglalaro pa rin dyan, o kamote, hindi ko alam. O nagpapautos dyan sa Simple Spego, baka hindi na, baka gagawa rin ako ng ibang trabaho, pero hindi ko kagaya talaga noon. Pag nakaroon niya ako sa buhay mo, hindi naman kung ano bang pagtataas ko, kung hindi, sa Panginoon. Tama akong siya ako sabi nga kung yung gustuhin mo natin at hindi naman tutulog ng Panginoon, wala rin. Diba sabi ang plano natin walang kwenta kung hindi niya papahinto. Ayun nga laging panalangin ko kung luluupit. Diba tandaan niyo yung isang kwento dun sa Bible na sabi niya, punong-puno na yung warehouse, yung aking bar. Ang warehouse ko, punong-puno ng mga ani. Magpapagawa pa ako ng mas malaki para punuin ko palalo yun. Ang sabi ng Panginoon, isang malaking kahangalan, magpapagawa ka pa, hindi mo nga alam. Kukunin na kita mamayang gabi. So, ang Diyos ko lahat ang nakakaalam ng kahapon, ngayon at bukas. Kaya yun lang ko, Inay, kasi ang gusto ko, may honor ko talaga sa inyo. Nabuhay pa kayo kasi marami ako napupuntahang mga kaibigan ko. Nabuhay pa rin ako. Pareho, wala namang nakakalam bukas Pag nawala yung magulang nila sa eulogy, yung nagsasalita sa unahan, ang dami nila sinasabi. Siyempre, iniisip ko, alam pa kaya yun ng magulang? Ito, natutuwa lang ako, Inay, na naririnig nyo pa ang sinasabi ko. At gusto ko, habang malakas kayo, at kayo naman ay malakas ang pangunawa, ang mag-iisip, matatas pang memory sa edad nyo 86, yan, at least, nagpapasalamat talaga. Okay lang ko ba, Inay, bago tayo tuloy natin ang kwentuhan? I-address ko lang yung aking una, nagpapasalamat lang ako sa Diyos
sa taas. Kasi lagi may nag-message kasi sa akin, Renz. Ano raw sikreto? Sabi ko, walang sikreto. Ang laging nababasa ko doon, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So, Diyos. Tapos sa Ephesians 6:3, honor your parents. And there is a promise, that is the first commandment, that you will live longer. Alam ng ina yan. Halos paglasing ako, kung ano man. At alam ng ina, nakasabong ako, nagsusuga. At minsan dyan pa, nagpo-41 ako dyan, hinahanap ako ng tatay tinay ko. Pero sigat pala piniprepare ako sa buhay kong to para isang araw, mag-glorify ko siya at mapurihin siya. So yun, wala talagang sekreto. Ang una, mahalin mo ang Panginoon ng walang pag-iimbot, siya lang talaga. Love mo siya. Pangalawa, ay igalang mo yung mga magulang mo. Bagamat ako'y hindi ganun kabait sa aking ina, alam ng inay ko na nagsisisi na ako sa mga pa noon. So, ako na may gayon din. Ako man nung mga bata kayo, talagang dinidisiplina kayo. Ang anak ko hindi yung para inyo. Salamat ho. Pangalawa, naalala ko nung nagkasakit yung una kong asawa. Talagang hindi ako iniwanan ng inay. Siya yung nag-aasikaso. Siya yung hindi ko kasi kayanin ang pag-aalaga at pagtatrabaho. So, inaasikaso ng inay at buwan yun, taon na nagbabantay ang inay ko dun. So, iniwan ko sarili. So, ang gusto kong sabihin sa mga, lalo na doon sa kabataan, yun lang ang sekreto, dalawa. Mahalin mo ang Diyos, ang higit sa lahat. Pangalawa, igalang mo, irespeto mo ang iyong mga magulang. May napanood pa ako lately na viral. Parang sinasabi nila na kayong mga magulang, huwag niyong gawing investment ang inyong mga anak. Hindi siya retirement. Nakunawa ko sila, napapagod sila. Pero kung hindi mo naman ipaghihirap or hindi mo ba alam na hindi naman ikaw ang gumagawa ng iyong kasaganaan o kung ano mga trabaho o kita, huwag mo ipagkait dahil lahat ng mga anak ngayon, kayo lahat magiging magulang. Paikot-ikot lang ang mundo. Lalo pa ang kultura nating mga Pilipino. Yes, ay tulungan tayo ng tulungan. So, ano bang dinubuti ng ano? Ang gusto ko lang sa nangyayari sa oras na ito, para sa akin, sa inyong mga anak, kung meron tayong gustong gawin sa ating magulang, gawin na natin habang buhay pa. At ganoon din naman ng inay. Parang ako, hindi ako nakakasigurado sa aking buhay. Dahil kita niyo naman, ang kapatid ko na anak ninyo, si Kuya Romy, hindi na umabot ng 50. Sa pagkakatulog, 49, ay siya kinuha na ng Panginoon, bumalik na siya. So, ganito lang ang masasabi ko. Ako laging pinagdadasal ko bilang magulang na gusto ko ako mauna sa aking mga anak. Hindi ko kaya talaga na sila ay Kaya laging ang panalangin ko ay palakasin, hindi lang ako kundi. Alam niyo na, pag nananalangin ako, mga anak ko, mga angka natin, partido ng Tatay Pideng, partido ninyo, hanggang sa San Jose, sa Malbar, lahat ng mga tauhan, lahat ng angka nila. Ganito naman yung sabi nga, hingin mo, guys, kumato ka, kay bubuksan. Pero maraming tao, pag halimbawa, tinanong, Nay, yan na kayong taon. 85 pa ako, sabi ko, 85. Oh, may 2-6 na kayo na, napapabata pa eh. Nga, noon nga, sabi ko naman sa iyo, noong 85 pa ako, sabi ko, 85, sabi, marating pa namin. Ang laging sabi ko, hingin mo kay God, kasi yun ay pagkakaloob sa inyo. Dahil ang aking panuntunan sa bata pa ako, sinabi ko, dahil marami akong nakikita may mga edad na nawawala sa sarili, nagkaka-Alzheimer, ganon. Sa buhay ko nga, kung hindi mo ipinagamot ang mata, ganito pa ang paa. Ako na ang pinakaawawang nilalang kasi hindi pa malakad, malabo pa ang mata. Ano mangyayari sa buhay ko? Di parang useless na rin ako mabuhay. Pero ngayon, hinahangat ko pa rin, bigyan pa rin ako ng mga mabuhay na makasama pa rin kayo ng matandaan. Bet ka ho, hindi. At saka ako na hinihingi ko sa Panginoon ni ganito. Ibigay sa akin ang matatas na memorya, malinaw na pandinig, at malinaw na mga mata, at aking maintindihan ang masama't magaling na nangyayari sa kapatid. Dahil kung hindi, wala akong silbi. Tama ho.
tulad ng nahuli ako, nag-Alzheimer. So, Babo ang mata. sige. Yun, Kami naampan din eh. alam niyo yun, itong ginagawa nating to, may isi-share ako sa inyo. May ilan akong mga kaibigan, Red, sabi sa akin, huwag mo na ikwento yung ganyan. May kaya ka na ngayon, maayos ka na, ang alam ng tao, okay ka na. Nalalaman pa nila yung background. Pero ito naman ang sabi ko sa kala inay, ang Diyos nakatungo. Kung ano man ang pinanggalingan ko, alam ng Diyos yun, hindi ko pwedeng itago. At wala man akong kailangang patunayan, may mga kaibigan ako ngayon kung nanonood kayo. Kung kinakayaan nyo ng kaibigan nyo na si Mike Maranay galing sa hirap, wala akong problema. Kung gusto nyo akong layuan. Dahil ang mission ko, ang advocacy ko, gusto ko talagang tulungan yung mga katulad ko dati na walang mahinga ng tulong. Na gusto ko lang naman ma-inspire sila na kung kaya pala talaga na basta naniwala ka may Diyos. Sabi sa John 15:7, if you remain in me, and my words remain in you, everything you wish for shall be granted unto you. Pero ngayon, lahat pala ng hihilingin mo, ipagkakaloob sa iyo. Basta sundin mo lamang. So, tama ho, inay. So, anong ikakaya ko? Sa bagay, parang saradong libro to na binubulat-lat ko yung buhay na kakahiya nga. Pero, hindi ako para mahiyain na eh. Dahil Hindi natin gusto ko ipagmapuri ang Panginoon. Dahil siya gusto ko honor, praises, and glory sa Kanya. Pangalawa, inay, gusto ko lang bago ko makalimutan ko, sana mapanood to ng mga teacher ko, ng mga professor, at of course, yung may-ari si Sir Peter Laurel ng Lyceum. Kasi kinuha niya ako presidente ng alumni dati, tapos kinuha niya akong guest speaker sa graduation. Ipapasalamat talaga ako na bagamat sino ba naman ako, napakaraming estudyanteng maayos ng Lyceum, lawyer, general, pilots, doctors, nurses, teachers, professions, iba't ibang professions. Pero para mapili niyo ako na isa sa outstanding alumni, talagang hindi ko maisip yun. Alam niyo, gusto ko talagang tanggapin, kaya lang nasa China lang ako. So, inay, yun talaga yung from outstanding alumni, hindi nyo alam ang sekreto, to outstanding inay. Or, salamat talaga, inay. May gusto ba kayong sabihin, inay? Kasi sa totoo, wala ko tayong screen, hindi tayo nag-uusap. Hindi nyo maalam na ganito kasi ang plano ko, magpapaalam ako sa inyo. Pag pumayag kayo, hindi okay. Pag hindi naman kayo pumayag, okay lang. Kasi gusto ko lang talaga na habang buhay pa kayo at maganda yung inyong pag-iisip. Ako rin naman. Dahil minsan, inay, natanda na rin ako. May nararamdaman din ako. 2 linggo na lang, magsi-50 na rin ako. So, tandaan niyo ba ang birthday ko? Hindi naman yata. Natatanda lang yata pag may dalang allowance. Pag walang allowance, hindi tanpo na. Hindi naman ako. Sino nga ako uli? Si Pole ako. Hindi nga ako. November 24. Tanda pa. 1974 ka eh. Anong araw niyo ako pinanganak? Yun lang, hindi ko naman. Hindi ko tanda niyo, sabi niyo yung Martes. Kulang yata ang bigay. Teka, dadagdagat para matandaan. Hindi kasi magiging seryoso na yun eh. Baka kailangan nyo inyo na yan, iuwi ko ulit. Hindi, joke lang. Yung binigay ko sa inyo. Happy no Hindi, yung kasi gusto ko lang makita ang suot nyo. Dahil sa totoo lang, inay. Ang gusto ko sana, ako ang magre-receive, tapos sasama ko kayo. Tapos, isa pa nga, kaya ako pinapupunta ng Maynila eh. Paano naman kaya ako makakalabang? Hindi, pero inay, ang seryoso. Hindi dahil sa, kilala nyo naman ako. Hindi dahil sa camera kung ano pa man. Gusto ko kayo pwede naman naka-wheelchair. Punta tayo doon sa tabing dagat. Pero nyo inay. Tandaan nyo pa ba ito? Kasi minsan yung iba pag kinukwento ko, kala nga yata nagbibiro lang ako eh. Tandaan nyo na nagpa-utos ako sa Sibris. Nag-ihaw ako. Tanda ko yun. Inuwi ko nung bigat na bigat yung tahong. Tapos binigyan yata ako, bumili ako ng 1 pares.
Parang binigyan ako ng 25 sentimos o 50 sentimos, hindi ko na saktong maalala. Pero yun pangarap na pangarap ko na isang araw. Tandaan niyo pinapagalitan niya ako 'pag naliligo ako na pamula umaga hanggang hapon. Sabi niya, "Parang hindi tayo taga rito sunog na sunog ka." Talagang mahilig ako sa dagat. Ngayon naman sa biyaya ng Diyos binigyan tayo ng sarili. Tapos tayo mismo hindi makapunta. Dahil ako sobrang busy sa Maynila, kayo naman sa inyong nararamdaman. Di ganun birthday niyo inaya ko kayo. Ay sabi niya, baka ito, sinabihan ko si King nung isang araw. Ay tayo sumaglit ulit. Sabi ko, una Diyos pag nakalabas si Kuya Ting. Sumaglit. Iba yung pagising mo tabing dagat. Pwede ka naman. Yun naman ang pinapasaya. Once a month, may banding tayong pamilya. Hindi man masunod ang mga gayong lagi lamang may communication para lagi naman tayo nagko-communicate sa araw-araw niyo ka-message sa buti nga't natuto kayo sa Facebook. Ako minsan gusto ko na mag-delete ng Facebook. Kaya lang doon kayo nagme-message sa Tinyo, sabi niyo, kita. Tinyo, alam niyo nga kung nasaan ako. Kita ko nasa Tagaytay. Nasa Tagaytay kanina. Yung kumpare kong mabait, si Jing Normal. Kasi umaperto sa akin. Kaya ang kaganda. Hapon lang na hapon. Internet dito. Lahat dito wala dyan. Kasi bumaksak na lang ng poste. Sabi ko pati cellphone ko nagluloko. Sabi ko gusto niyo, ako nag-invento ng internet. Papalagyan ko ng internet ang buong Batangas. Libre. Lahat ng mga puno-puno dyan, may internet, may wifi. Hindi biro lang. Kaya pinasasaya ko. Baka maging seryoso wala na. Pero hindi, kilala niya naman. Madama. Kasi sa buhay ko, minsan na-stress ng ayos nagsisiyaw ko naman pag na-stress. Sabi ko, Bakit ka na-stress pa? sabi naman po, sir, pag binibilang yung pera, nanilito kayo. Ay, gumamit kayo ng calculator. Hindi na ako Mr. Marcadyo kasi hindi pa nakukwenta ng binilihan ko. Alam mo ko na kung magkano. Hindi ko yan ipinagmamalaki. Pinagpapasalamat ko sa Panginoon at pinagkalooban ako ng talentong gano'n. Nasabihin naman Riyanin ka na yata Ha? Sabi baka sa pera lang malinaw yung mata. Hindi ako. So far, masaya naman kayo na ang inyong anak kahit pa paano napansin ng Lazy yun. Sa totoo, naman. Pinangarap ko rin na maging outstanding professional of the year. Kaso laging second. Siguro sa tamang panahon, sa kagustuhan ng Panginoong Hesus ng Diyos ay bibilitin sa atin yun. Di mo ba na tuwi sa chat ko sa iyo, glory to God. To God be the glory. Gagaling nyo nga yung di kayo ko nagtatype. Yung mahal. Baka ako pinatatype nyo. Alam nyo minsan may ka-meeting ako. Sabi ko ka-chatmate kong inay ko ilan taon na inay mo? Sabi 86. Sabi niya, ganyan kagaling mag-text. Sabi ko, walang mali sa spelling. Last na inay. Last na. Kayo ba'y masaya? Hindi kasi yun ang topic kaya ako napuntahan. Hindi dito. Uli. Kayo ba'y masaya na ang inyong anak ay napili na outstanding Ako yung masaya talaga rin. Tinataas ko sa Panginoon.